Nanginginig si Angela habang bumabangon mula sa pagkakahiga. Mataas na ang sikat ng araw sa labas at napakainit ng kanyang pakiramdam. Ang alam niya, kauuwi pa lamang niya mula sa magdamagang shift sa kainan dahil New Year. Pagkatapos noon, hindi niya na maalala kung saan siya nagpunta at kung bakit nauwi sa ospital ang kanyang biyahe pa uwi. Tita, okay lang ikaw? Tanong ng isang bata. Bumaba ang tingin ni Angela dito. Nakipagtitigan sa kanya ang isang 6 na taong gulang na paslit. Ngumuso ito sabay abot ng kanyang kamay. Tita, speak na po kayo. Sino ka? Kaninong anak ka? Huwag mo akong hawakan. Baka makita tayo ng mga magulang mo kung ano pang isipin. Sabi ni Angela. Yumuko ang bata sa kanyang harapan. Kumuyos ang leeg nito na para bang pagong na nais magtago sa loob ng shell. Tita, not love me anymore? Paano kita ilalove? Kundi nga kita kilala. Ikaw bata ka ha? Nasapu niya ang kumikirot na ulo. Tahan na. Baka ngumawa ka pa dyan, marinig pa tayo ng nurse sa labas. Ako si Percy, tita. How can you forget me? Sabi mo ako lang baby mo. Pinunasan ng bata ang muka. Kumikibot ang labi nito na tila ba nagpipigil ng hikbi. Sabihin mo muna sa akin kung sino mga magulang mo. Sige na. Isosoli mo ako kay Tito Alfred, no? Ayoko po. Tito Alfred, ha? Malalaman ko rin kung sino yan at ibabalik kita sa kanya. Baka nag-aalala na yung mga magulang mo, Percy. No! Hindi ako babalik kay Tito. Kung ayaw mo rin sa akin, tita, lalayas na lang ako. Pagmamatigas nito, sabay padabog na naglakad tungo sa isang sulok. Kinuha nito ang isang malaking bag, pilit yung sinuot, napahawak na lamang si Angela sa ulo, nang parang babagsak si Percy habang kinakaladkad ang mabigat na bagahe. Lalayas na ako. Maluha-luha nitong sabi. Nasapu niya ang dibdib dahil sa awa. Percy, bumalik ka rito. Pero ayaw mo sa akin, tita. Nag-pray ako for you tapos di niyo pala ako love. Paano nga kita love? Di nga kita kilala. Balik niya sa isipan. Hindi niya sinagot ang bata at mas piniling bumangon. May bandage sa kanang bahagi ng kanyang ulo. May tapyas ang buhok doon. Kapag gumaling na ang sugat niya, mahirap ipaliwanag kung paano may malaking bawas ang kanyang buhok. Kanina ka pa ba nandito? Kagabi pa po. Sabi nila kailangan mo na raw magbayad. Tapos wala ka po ID. Binigay ko sa kanila yung ID ko na ginawa mo, tita, pero ayaw nila tanggapin. Kumibot muli ang labi nito habang pinapakita ang laminated picture ni Winnie the Pooh. Di nila ako pinapansin. Bawal daw po to. Sabi mo, tita, pwede diba? Napalunok si Angela. Ay, hindi ako nagsabi niyan ah. Hindi ko ugaling magturo ng kabalbalan sa mga bata. Ang picture sa ID dapat itsurang tao talaga. Hindi naman tao yan eh, cartoon yan eh. Pero bigay mo sa akin to. Hinilot ni Angela ang balikat pati na ang leeg bago bumaba ng kama. Tinanggal niya ang nakakabit na wire sa kanyang katawan bago nilapitan si Percy. Saka na tayo mag-usap ah. Pareho tayong walang pambayad sa ospital. Kaya maganda kung aalis na tayo. Akin na yung bag mo, patingin ang laman yan. May toys ako. Bigyan na lang natin sila ng toys para di ka na magbayad. Nak, hindi ganyan sa labas. Kapag sinubukan natin yan, pagtutusukin nila tayo ng karayom. Sabi ni Tito Alfred, mahal ang toys ko. Pinagmasta ni Angela ang laruang tinutukoy ni Percy. Napalunok siya nung makita na hindi nga simple ang mga ito. May iilang remote-controlled car at figurines na nakasilid pa sa karton. Kahit na, hindi natin mapapakinabangan dito yung mga yan. Wala ka ba ibang damit dyan nakakasya sa akin? Susuting ko. Here, tita. Ito jacket mo po. Agad niyang hinubat ang hospital gown. Pinalit ang jacket na binigay ni Percy. Ngumuso ang bata. Okay pa po yan. Suot mo po yan kahapon. Tapos nilagay natin sa bag kasi napuno ng sipon. Kaninong sipon?
Natigilan si Angela. Akin! Proud na sabi ni Percy. Nagtagis ang kanyang bagang. Talagang proud ka pa. Ikaw na bulilit ka, pakurot nga. Tita, sabi mo kapag may sipon dapat ising. Sinunod ko naman ah. Oo na, huwag ka na maingay dyan. Hindi na pinansin ni Angela ang malagkit na pakiramdam sa kanyang balat. Pikit matang umalis ng silid kasama si Percy. Inayos niya ang hood para matakpan ang muka. Dumaan sila sa mga mataong pwesto at hindi tumigil hanggang sa marating ang exit ng pasilidad. Noong una, dahan-dahan ang hakbang ni Angela. Pero na makalayo-layo sila, agad siyang kumaripas ng takbo kasama si Percy. Tita, hindi tayo nagbayad. Installment baby, babayaran ko pa unti-unti. Babalik pa tayo dito? Ayoko na po doon, maraming may sakit. Hindi na. Kapag may pera na ako, ipapakash in ko na lang sa Gcash nila. Naglakad-lakad sila sa kalsada. Mainit ang sikat ng araw kaya mas lumalala ang sakit ng ulo ni Angela. Bumalik siya sa tinitirhan at agad naghanda ng pagkain para kay Percy. Angge! Gulat na sabi ng kanyang landlord na Becky. Hoy babae! Kala ko ba magbabakasyon ka muna sa probinsya nyo? Biglaan na naging lakad mo kagabi, hindi ka ba tumuloy? Sino naman ang pupuntahan ko sa probinsya? Ulila ako. Kunot noong tanong ni Angela sa isipan. Imposible namang bigla na lang itong nasabi ng kanyang landlord. Hindi nakakalimot ang Becky na ito. Lalo na kung patungkol sa mga nagrerenta ng apartment. Isa lang ang kinikilalang pamilya ni Angela. Subalit kahit ang taong yon, hindi na sila legal na magkapatid dahil matagal na itong inampon ng isang mayamang mag-asawa. Yun ay si Ate Ayesha. Hindi sila gaano nag-uusap dahil ayaw nito sa kanya. Maganda si Ayesha, may marangyang buhay sa sentro, at nakapag-asawa pa ng mayaman. Kung malalaman ng lahat na may kapatid itong hamak na waitress sa isang restaurant, tiyak na maiilang ang mga kakilala nito. Matagal na silang hindi nagkikita. Wala siyang maalala kung nasa na ito ngayon. Hindi kaya may kinalaman ng kanyang sugat sa ulo? Sa pagkawala ng kanyang memorya sa mga nagdaang taon? Kung may pambayad lang siya sa ospital, baka may mukha pa siyang humarap sa doktor para magtanong. Nandito na ako. Wala na akong magagawa kundi magtiis. Pagpapakalma niya sa puso. May emergency kaya di na kami tumuloy. Narealize ko rin na kukulangin pera ko kaya wag na lang. Okay, sige. Ibabalik ko na ito susi mo. Ang pambayad next month ha. Paalala nito bago pa kending-kending na umalis. Sumulyap siya kay Percy at bahagyang natawa. Huwag ka mag-alala, mabait yun basta huwag ka lang magpapasaway. Ang tangkad niya, tita. Para maging ganun kakatangkad, uminom ka ng maraming gatas. Ipagtitimpla mo ako, tita? Inosenteng tanong nito. Pagod siyang tumango. Oo na lang, baka mamaya sabihin mo lalayas ka na naman. Basta love mo ako, tita, hindi ako lalayas. Si Tito Alfred, hindi ako love nun. Paano mo nasabi yan? Kasi ayaw niya ako makita. Kapag nakikita niya ako, nagagalit siya. Sa pogi mong yan? Mas pogi si Tito Alfred. Sabi ng lahat, gwapo siya. Umawang ang labi ni Angela. Sa mata ko, laging mas pogi ang isang bata. Kaya love kita, tita eh. Nag-ayos si Angela pagkatapos sumarap sa lutuan. Ipaghahanda kita na makakain. Matulog ka pagkatapos. Napuyat ka ba kakahintay sa akin? Di po ako nakatulog na maayos kasi may sugat ka. Kawawa naman ang baby na yan. O sige na, maupo ka muna sa silya. Akong bahala sa kusina. Inangat niya ang manggas ng suot. Agad niluto ang natitirang noodles sa cabinet. Nilagyan niya pa yun ng gulay upang di gaanong maalat para sa bata. Maya-maya pa, nakapaghanda na siya ng kanilang tanghalian. Percy, halika na. Papunta na po! Habang sila'y kumakain, dumako naman sa ibang bagay ang diwa ni Angela. Nag-iisip siya ng paraan kung paano hahanapin ang mga magulang ni Percy nang hindi ito sinusurrender sa mga pulis. Wala siyang tiwala sa mga institusyong gaya nung dulot ng masama experience niya nang dakpin sila na Ate Ayesha sa kalsada. Nagkahiwalay sila at dumanas ng hirap. Kundi naging mapangahas si Angela, baka napagdiskitahan na siyang bastusin sa bahay ampunan. Buti na lang maaga siyang nagkamalay.
Hindi siya nag-ayos habang nagdadalaga. Madungi siya sa kilos, pananamit at kahit pananalita barumbado. Para lang wag siyang mahusgahan at magustuhan ng kung sino-sino. Nagbunga naman ang kanyang pagtitiis. Dahil noong mag-18 siya, agad siyang sumubok na makipagsapalaran sa labas. Kahit papano nakayanan niyang sustentuhan ang sarili. Ngayon, kasama niya si Percy. Nakikita niya ang sarili sa bata, kaya aalagaan niya ito at poprotektahan ng maigi. Gusto mo pa ba ng malunggay? Marami pa sa kaserola. Ina po, mapait ng sabaw tita. Napapikit siya. Hinalo ko kasi agad eh. Nagmamadali ako kanina. Pasensya na ha. Sa susunod aayusin ko. Ayos lang po, masarap pa din. Magkasabay kasi tayo kumain. Kalmadong tumango si Angela. Simula ngayon magkasama na tayo palagi ha? Masayang tumili si Percy. Hinayaan niya ito hanggang sa matapos ang kanilang tanghalian. Nagpagaling si Angela sa bahay. Ilang araw siyang naghanap ng paraan para itago ang malaking tapyas sa kanyang buhok. Nag-order siya ng hair extension at wig. Nung ikabit naman niya, masyadong makate o di kaya mainit. Half kalbo na ang tita? Maingat na tanong ni Percy. Tutubo pa rin ang buhok ko, no? Huwag ka mag-alala, hindi pa pangit si tita. Okay po. Tinapos ni Angela ang pag-aayos. Tiningnan niya ang buhok sa salamin at nakitang hindi tugma ang kulay ng kanyang buhok sa mismong hair extension. Nagmukhang rockstar si tita mo. Sinabi kong black, ba't naman green at red ang kulay nito? It's great. Ganito ang colors ng pain ni Tito Alfred kapag mangingisda. Komento ni Percy. Huminga siya ng malalim. Pangit ba? Maganda tita. Maglagay ka rin ng orange and blue. You will become the walking rainbow. Everyone will love you. Hindi niya matignan sa mata si Percy. Oras na pumasok siya sa trabaho, na rainbow ang buhok, siya ang laging mauutusan dahil takaw atensyon na magiging kulay ng ulo niya. Kung aalis ka tita, sama ako. Request si Percy habang naglalaro sa sala. Oo naman, wala tayo ibang kasama dito. Kapag iniwan kita mag-isa tapos may mangyaring masama, malamang hindi ko mapapatawad sarili ko. Huwag kang mag-alala. Kalmadong tumango ang bata. Tumutupad ang promise si Tita Angela. Si Tito Alfred hindi. Pero nasan ba mga magulang mo? Nagangat ng kilay sa kanya ang bata. Tila ba dapat alam niya kung nasan ang mga ito at hindi na siya dapat nagtatanong pa. Nasa heaven, di ko sila maalala. Nung una, nagtaka si Angela kung bakit hindi ito nalungkot ng sobra. Napagtanto niya na baka maagang nawala ang mga magulang ni Percy at hindi nito naabutan ng ina at ama. Ika nga nila, mahirap pamiss ang isang bagay na never pang naranasan. Siguro may mga pagkakataon na naiinggit ito sa ibang bata, pero yung tipong maglulupas sa pag-iyak, hindi na. Mas mabuti na ito. Kung magwawala si Percy, hindi niya alam kung paano ito patatahanin. Kahit nasa heaven na ang parents ko, okay lang. Tama, kahit nasa heaven na ang parents mo. Hindi ka magkukulang sa mga taong nagmamahal sa'yo. Tumango lamang ito at hindi na siya pinansin. Naging abala si Percy sa pagkalikot ng laruan. Nag-unat si Angela. Bukas na bukas, babalik siya ng kainan. Kailangan niyang masustentuhan ang pangangailangan ni Percy araw-araw. Kailangan niyang magtrabaho. Kinabukasan, halos mayupi ang noo ni Angela. Kapipitik ng amo niyang si Mr. Ben. Nagpaalam kang alis, tapos ngayon babalik ka na para bang wala lang? Anong pinaggagawa mo sa buhay mo Sir, sorry na po. Hindi na tuloy yung plano ko kaya walang choice kundi bumalik dito. Sir, gagalingan ko naman sa trabaho Tama na yung pagmamakaawa. Sinabi ko bang di ka na pwedeng bumalik? Umirap ang matanda. Yung batang dala mo, anak mo ba yan? Hindi ho. Pamangkin ko ho. Wala yung nanay niya rito kaya kung okay lang. Dito muna sana siya. Hindi po makulit si Percy. Mabait na bata yan at hindi rin maingay. O siya. Basta pag may nasira yan, ikaw magbabayad Paalala ni Mr. Ben bago umalis. Agad na kumilos si Angela. Nilapitan niya si Percy. Dito ka lang sa isang tabi
Kapag nagutom ka, magsabi ka lang pero wag na wag kang aalis, malinaw ba? Opo, magpe-play lang po ako dito. Good. Naging abala siya sa mga sumunod na oras. Nung oras para kumain, lumapit siyang muli kay Percy. Halika na, kain na tayo. Nagsalo sila sa isang pinggan. Sinubuan niya ang bata habang panay sulyap sa orasan. 30 minutes lang ang break niya. Tapos ka na? Nabusog ka naman ba? Gusto mo ba ng mainom? Kumuha ng towel si Percy at pinunasan ang kanyang muka. Busog na, tita. O sige, babalik na ako sa labas ha. Habang hinuhugasan ng pinagkainan, makailang beses lumingon si Angela sa bata. Nakamasid lang ito sa kanya. Takot man siya na magliwaliw ito, mas nakikitaan naman ng kaba ang mukha ni Percy. Ayaw rin ito na maiwan, kung kaya sinusundan siya ng tingin. Oras na mag-day off ako, isasama ko siya. Titignan ko kung may na-record bang missing na bata nito mga nakaraang araw. Pagpapasya niya. Makalipas sa ilang oras, nakita niya may komosyon sa tanggapan ng kainan. Inasikaso muna ni Angela ang customer bago pumunta doon. Bumilis ang hakbang niya nung makita ang laruan ni Percy na nagkalat sa daan. Baby, sino ang mama mo? Picture tayo, dali! Excited na sabi ng isang babae. Okay, ma'am. Nakita ni Angela kung paano pumosing si Percy habang yakap-yakap ang isang tuta. Kinabahan siya. Percy, bitawan mo yung aso ni ma'am, baka mapisil mo at makagat ka. Tita, ang cute eh. Gusto ko rin po ng puppy. Request ng bata. Anong puppy? Pumagit na ang customer. Ma'am, are you his guardian? Okay lang yan. My dog is kind, hindi siya nangangagat. Kahit na po, baka naiistorbo kayo ng batang to. Kumunot ang noon ni Percy. Tila ba hindi nagustuhan ang sinabi niya? Mukhang mabait naman siya eh. Pwede ba naming picturean ng batang to? He looks so cute. Hindi po pwede, ma'am eh. Pasensya na po. Hindi niya kaano-ano si Percy. Wala siyang karapatan para pumayag. Lalo na kung ma-upload sa kung saan-saan ang larawan ng bata. Alright, fine. You can play with my dog, baby. Punta ka lang sa table namin, ha? Paalam ng customer bago dinala ang kaibigan nito sa isang pang-anim na table. Percy, huwag ka na hikipag-usap ng basta-basta sa iba, okay? Paano kung may makausap ka na masamang tao? Umirap lamang ang bata. Bad person pwede pero wala namang bad dog. Tita, good dog naman yung dog nila eh. At paano ka naman nakakasiguro? Bumalik ka na sa loob. Baka magalit na talaga si Mr. Ben sa atin kapag nakita ka niya dito. Okay. Pabagsak na humiga ng kama si Angela nung sila'y makauwi na. Halos di niya maigalawang binti sa labis-labis na pagod. Bangon na, hindi pa ako naliligo. Tili ni Percy. Ikaw lang ang kilala kong bata na hindi mapipirmi hanggat di nakakaligo. Gusto mo lang maglaro ng tubig, ano? No, mainit. Sa bahay ni Tito Alfred may aircon, dito wala. Puntahan kaya natin yung Tito Alfred mo. Kunin natin yung aircon niya, tas alis na lang tayo. Di tayo pa alisin nun. Sabihin niya sa atin, pero tayo makukulit, tas aawayin ka niya. Hoy, di pa sinisilang ang lalaking sisigaw-sigaw sa akin. Isa pa dapat magpasalamat sa kanyang tito mo. Di ba tinalagaan naman kita? Sa'yo nga lagi napupunta ang huling slice ng meatloaf ko. Yamot na aniya. Tito can buy 20 meatloaves, tas akin yung lahat? Asar siyang umirap. E di dun ka sa tito mo. No! Ngumiti ang bata sabay yakap sa kanya. Maligo na tayo, tita. Oo na, babango na. Pero hindi ako maliligo. Si tita mabaho. Mabaho pala ah. Sige halika. Ipapaamoy ko sa'yo malakas sa power nitong kilikili ko. Ew, yuck, tita! Tumakbo si Percy. Natawa si Angela dahil sa reaksyon nito. Humabol siya na ilang segundo bago pagod na sumalampak sa sahig. Halika na, pagod na si tita mo. Okay. Nagunat si Angela. At hinimas-himas ang braso. Lumapit si Percy. Hinilot nito ang likod niya. Pinipisil ng maliliit nitong kamay ang kanyang kasukasuan. Ang galing talaga ni Percy. Puri niya sa bata. Maglalagay ako ng tubig sa baso.
Papainumin kita, tita. Matulog din tayo ng maaga. Papairamin niyo ba ako ng cellphone? Maglalaro ako ng balls. Oo na, ibibigay ko sa'yo. Basta huwag ka makulit ah. Pinanood niya kung paanong bibong-bibo si Percy sa pag-iikot sa maliit na bahay para pagsilbihan siya. Natawa naman si Angela. Nung una, naisip niya na baka problema lang ang hatid ng batang ito sa kanya. Hindi niya inaasahan na may dala rin pala itong tuwa. Ngayon lang siya sumaya sa isang paslit. Sa kabilang banda, dumaan ang ilang linggo. Hindi pa rin lumitaw ang dalawang pasaway na hinihintay ni Alfred. Ang abiso ng sekretarya, hayaan na lang muna si Percy at Angela na magliwaliw sa labas. Darating din ang araw, lalambot ang ulo ng mga yon at uuwi ng bahay na bahagang buntot. It's already been 2 weeks. Di pa rin umuwi si Percy. Panimula niya kay Hudson. Agad itong namutla. Mukhang malakas ang paninindigan ni Miss Angela. Nakakayari niyang alagaan si Percy. Kung hayaan niyo na lang po kaya yung dalawang yun, di ba po dapat masaya kayo? Ano ibig mo sabihin? Naglapit ang kilay ni Alfred. Hindi niya nagustuhan ang ibig iparating ng kanyang sekretarya. Boss, nung nasa poder niyo pa si Percy, hindi niyo siya pinapansin. Ngayon na kayo na lang ang naiwan sa bahay, mas malaya na kayo asikasuhin ang trabaho na hindi iniisip si Percy. Di naman po pababayaan ni Angela ang batang yun eh. How can you be so sure? Walang sariling bahay ang Angela na yun. Once she works, saan niya iiwan si Percy? Hinahayaan niya umiral yung walang kwenta niyang pride. Yamot na sabi niya. Sir naman, kilala niyo si Miss Angela. Hindi patas kung sasabihin niyong kayo lang ang seryoso sa pag-aalaga kay Percy dahil mas mapera kayo. Nagkibit balikat si Alfred. But it's true. Kung talagang desidido siya, edi dapat hindi siya papayag na hanggang ngayon. Nasa isang mumurahing paupahang bahay pa rin siya nakatira. She dared to question my way of handling Percy. Hindi niya nga maiayos ang sarili niyang buhay. Hindi makaimik si Hudson. Alam ni Alfred na nagwagi siya sa kanilang diskusyon. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Hindi biro ang pag-aalaga ng bata. Kumausap ka ng mga tao maghahanap ng dalawang yon. 2 weeks of playtime are enough. Ayoko na marinig ang mga suhestyon ng kahit na sino dahil di naman nakakatulong. Sige po, sir. Kumuyom ang kamao ni Alfred. Naaalala niya ang katigasan ng ulo nung Angela na yon. Kapatid ni Ayesha, ang babaeng napangasawa ng kanyang kuya. Namatay ang dalawa dahil parehong nagkasakit at hindi umabot sa surgery abroad. Naalala niya, hindi masyadong close si Ayesha at Angela. Dikit ng dikit si Angela sa atin nito pero isa naman, halos mandiri. Sa anino pa lang na nakababatang kapatid. Tila ba ayaw nitong pinapaalalahanan sa mahirap na buhay nila noon? Huli na nung malaman ni Angela na ilang taon nang patay si Ayesha. Dahil dyan, naging misyon na yata sa buhay ng dalaga na akuin ang pag-aalaga kay Percy. Umabot sa puntong nagsisigawan na sila dahil ayaw niyang nilalabas ito ang bata nang hindi niya alam. Wala siyang tiwala kay Angela at yun ang issue. Wala naman ito matibay na ugnayan sa bata, kaya naaalibadbaran siya. Ngayon, tinakas na naman ito ang pastit. Wala siyang idea kung saan sila pumunta. Nagagalit man si Alfred, binigyan niya pa rin ng ilang araw ang dalawa para kusang bumalik. Ilang araw na lumipas, wala pa rin sila. Aba, talagang nagugustuhan nilang mamuhay ng sila lang? Hindi pwede, no? Magtutuo silang muli ni Angela, oras na makita niya ulit ang babaeng yun. Kinabukasan, agad na napansin ni Angela na may kakaiba sa paligid. Dumarami ang patron nila. Ayos lang sana kung nandito ang mga customer para kumain. Kaso sa pagtagal, napapansin ni Angela na nakay Percy ang titig ng mga ito. Nung oras na para umuwi, nagkatotoo ang kanyang hinala. Hinarang siya ng dalawang lalaki. Miss, pwede ka ba makausap? Para saan? Humigpit ang hawak niya kay Percy. Tumingala naman ito para tignan ang kanyang muka. Sino sila, tita? Di mo kilala? Abay, mas talo ako. Kakausapin lang namin ang bata, Miss Angela. Huwag ka mag-alala. Hindi pwede. Si Percy na nga mismo nagsabi na hindi niya kayo kilala. Kaya ba't kayo papaubaya sa inyo yung bata? Che! Mabilis niyang binuhat ang chikiting at dali-daling tumakbo.
Miss Angela, bumalik kayo dito. Hindi siya nagpatinag. Paano siya nakilala ng mga yon? Matagal nilang inobserbahan ang routine nila ni Percy at ngayon sila sumalakay porket gabi na. Tulungan niyo kami! May mga masasamang taong humahabol sa amin! Tulong! Tulong, please! Sigaw niya. Miss, napagutusan lang kami, ano ba? Umiling lamang siya at mas pinag-igihan ng pagtakbo. Hindi ko ibibigay si Percy, magkamatayan na tayo dito sa kalsada. Humagikik ang bata sa kanyang braso. Tita, umaalog brain ko, everything is shaking. Magtiis ka muna. May mga loko-lokong humahabol sa atin eh. Mga masasamang tao sila, alam ko. Nagtagal ng halos 5 minuto ang habulan bago sila tinigilan ng mga ito. Sumakay sila na isang tricycle at bumiyahe pa uwi. Wala na sila, tita. Ani Percy habang nakatingin sa labas. Pasok mo yung ulo mo, baka masagi ka na sa sasakyan. Halika na. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Nanginginig ang kanyang braso dala ng pagod. Kinabahan siya na husto para kay Percy. Hindi niya kakayanin kapag napahamak ito. Ngunit paano naman kapag sinundo na ito ng mga kapamilya? Paano siya mag-a-adjust oras na umalis si Percy? Hinigpitan niya ang yakap sa bata. Tinago ang luha sa suot nitong damit. Pinrotektahan ni Percy ang kanyang ulo habang pinapatahan siya. Huwag ka na iyak, tita. Hindi ako umiiyak. Anong hindi? Nasaan ang towel? Umiwi ito sabay alsa ng damit para gawing pamunas sa kanyang ilong. Tita, may siponyak. Oh, ba't mo pinupunasan? Hayaan mo yan, tatahan din ako maya-maya. Di pwede. Inaalo mo ako lagi. Ikaw naman love-love ko, tita. Natawa siya sa sinabi nito. Nagugutom ka na ba? Anong gusto mong kainin? Ihahanda ako pag-uwi natin para makapagpahinga ka na maaga. Hotdog, corned beef, tapos coke, at pansit canton. Magkakabato ka niyan sa atay. Huwag puro maalat at processed na pagkain. Bibili tayo ng prutas bukas. Nakangiti si Angela habang sila'y nasa biyahe. Mabuti na lang at maunawaing bata si Percy. Hindi ito nagre-request ng kung ano-ano pagdating sa bahay. Kahit pamayaman ng Tito Alfred nito. Samantalang siya hindi. Hindi niya narinig na pinagkumpara siya nito sa lalaking yon. Gayunpaman, kuryoso si Angela kung sino ang tito na yon. Gusto niya ito makita at makausap ng personal. Alam niyang hindi magiging permanente si Percy sa tabi niya. Ibibigay niya rito ang lahat ng kaya niyang ibigay para kahit papano may masayang alaala sa kanya ang bata. Isang umaga, nabulabog ang duty ni Angela sa pagbisita ng isang customer. Naging aligaga si Mr. Ben at halos itulak palabas si Angela. Bilis! Wala ang iba kaya ikaw humarap kay sir. Sige na! Opo, papunta na. Halos matumba siya sa lakas nito. Kumaway sa kanya si Percy habang kumakain ito sa isang tabi. Kain ka na po, tita. Mamaya na, babalik ako. Nung marating niya ang isang malaking mesa, wala siya ibang nakita kundi ang isang lalaki. Nakasandal ito sa silya habang malamig ang titig sa kanya. Suot nito ang isang itim na coat at itim na pants. Malamig ang tono nito na para bang may malaking utang si Angela sa kanya. Nasaan si Percy? Sir, di ko po alam ano ibig niyong sabihin. Huwag mo kong ginaganyan, Angela. Tama ng paglalaro mo. Let Percy out. Ikaw ba si Tito Alfred? Teka, tatawagin ko siya. Wait. Tumayo ang lalaki at lumapit sa kanya. Ano arte yan? Nagkukunwari ka na hindi mo ako kilala? Ganun ba? That will not erase what you did. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Tinakas mo si Percy. Paano ko napahamak siya, ha? Nabahira ng pagkalito ang puso ni Angela. Paano ako? Hinahanap ko nga mga magulang ng batang yun eh. Gusto ko siyang tulungan na makauwi sa kanila. Tumigil si Alfred sa harap niya. Pinilig nito ang ulo at tinitigan siya na mariin. Ano nangyari sa'yo? Wait, ba't ka nagpakulay ng buhok? Extension yan, may tinatago ako kaya nilagyan ko ng ganito. Inangat ito ang kanyang artipisyal na buhok. Napakislot si Angela sa pagkailang. Hindi pa lubos na magaling ang kanyang tahiroon. Lalo pat lagi siyang nagbubuhat at stress sa trabaho. Sa manakuha ang sugat na to, ang haba. Teka, di mo ba talaga ako naaalala? Hindi.
Bumagsak ang panga ni Alfred. Napahilamos ito ng palad. Well, first of all, my name is Alfred. Wait, no. Baka paraan mo lang to para mapawalang salak sa ginawa mong pagtakas kay Percy. Tingin mo? Pinakabit ko lang tong sugat na to? Umismid si Angela. Ang agresibo ng dating mo Kung ibang tao pa to baka inaway na kita. Pero dahil sinisisi mo ko, pinapakalma ko lang ang sarili ko. Kasi baka tama ka nga. Natameme si Alfred. Kumurap ito na makailang beses bago nagsalita. Kaya palang bait-bait mo. Yun pala wala ka sa tamang katinuan. Anong wala sa tamang katinuan? Magsalita ka na maayos, Mr. Alfred. Hindi kita lubos na kilala, okay? Kung ikaw nga ang guardian ni Percy, palalabasin ko siya para mag-usap kayo na maayos. Sinabihan ko naman ng batang yun na bumalik siya sa inyo pero ayaw niya. Lalayas daw siya kung di ko isasama. Kaya ayun, pagkagising ko sa ospital, tinala ko siya sa bahay ko. Ospital ka mo? Napahawak muli sa ulo si Alfred. Nagtawag ito ng tauhan. Look for her records. Anong ospital yun, Angela? At anong araw ka na-admit doon? Sinagot niya ang lalaki. At ngumiwi siya. May problema nga pala. Ano pang problema yan? Bukod sa ginawa mo nung una ha? Hindi pa nababayaran yung bill ko doon. I'll take care of it. Siguro naman mula ngayon, di mo na kami guguluhin ni Percy. Saad nito. Napahawak si Angela sa dibdib. Hindi ko na siya pwede makita. Bakit naman? Hindi ko siya sinaktan, promise. Mabait ako sa kanya. Inalagaan ko rin siya. Baka pwede ko siyang dalawin paminsan-minsan, sir. Kumunot ang noon ni Alfred. Nangangasim ang mukha nito na tila ba hindi siya kayang tignan. Stop being like this. Di ka ganito. Naiilang ako sa'yo. Ano ba dapat ako? You're a mean woman. Masama ka sa akin. Lagi mong sinusulsulan si Percy. Naiwan ako para sumama sa'yo. Now, you finally have an idea why I don't like you? Ano ba ugnayan ko kay Percy? Di ko alam kung ba't dikit siya ng dikit sa akin. Umatras ito at umirap sa kanya. Wala kang kwentang kausap ngayon. Just call Percy. Iuwi ko na siya. Sige. Tinawag niya ang bata. Agad itong nagtatakbo palapit sa kanya. Tita, si Tito Alfred nandito siya, we run! Pinigilan niya ito. Hindi tayo tatakas. Kawawa naman siya kung tatakbo tayo. Kung ako si Tito Alfred, iiwan mo ba ako? Hindi po. Okay, puntahan na natin siya. Niyakap niya ng mahigpit si Percy. Baka ito na yung huling beses na mayakap kita ha. Napamahal ka sa akin. Kung gusto mo ako makita, magsabi ka lang kay Tito Alfred mo. Okay po, makikinig ako sa'yo. Anito at umiiyak sa kanyang bisig. Dapat lang, mamimiss kita. Ako din po. Binuhat niya si Percy at humarap sa direksyon ni Alfred. Nagulat siya nung makita ito na malapit sa kanila. Sir, heto po siya. Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Kumuyom ang kamao niya. Hindi ito nakatingin sa bata, bagkus nakatitig lamang sa kanila. Tila naghahanap ito ng butas sa kanyang pinapakitang persona. Sumama ka sa amin, Angela. We will have that little brain of yours checked. Baka mamaya may naalog na hindi dapat. O baka naman may wire na na-dislocate. Sabi nito. Napapahiya siyang yumuko. Ganyan man ang pananaw niyo sa akin, ayos lang. Basta magkasama pa rin kami ni Percy na ilang araw. Umismid ito bago nakapamulsang umalis. Hindi nila ito pinansin. Mas pinili ni Angela at Percy na mag-celebrate, kaya nagyakapan sila. Still not following? Ako ito matagal niyo hindi nakita. Kung magyakapan kayo, para ba nanggaling ang isa sa abroad? Tumikim si Angela. Bumalik siya sa silid para kunin ang gamit bago nagtatakbo palabas. Naabutan siya ni Alfred na nakasandal sa hood ng isang kotse. Pumasok na kayo. Nakausap ko na rin pala yung amo mo, kaya uwi na tayo. Huling sabi nito bago pumasok ng sasakyan. Napalunok si Angela. Hindi niya kaya pagsisihan ang pagsama sa lalaking ito? Dumaan ang ilang araw, walang ibang maisip si Alfred kundi si Percy at Angela. Nasangkot pala ang dalaga sa isang traffic accident. Doon ito nakuha ang sugat mula sa ulo. Nalaman niya mula sa kaibigang doktor na posibleng may side effects ang pagkakabunggo ni Angela.
Natitiyak niya na may short-term memory loss ito. Pero para makasiguro, kailangan nila magpatingin sa iba pang espesyalista. Binayaran ng driver ang bill sa ospital nung maaksidente ang babae. Pero hindi nabigyan ng karampatang gamutan si Angela dahil agad itong nawala kinabukasan. Natakot ito sa posibilidad ng pagbabayad sa pagkaka-admit, kaya tumakas dala si Percy. Ang hindi maintindihan ni Alfred ay kung ba't gano'n na lang ang desperasyon nito na itakas ang bata mula sa poder niya. Hindi naman niya ito ginugutom. Hindi siya nagkukulang sa mga kagamitan o kahit sa mga laruan. Bakit mas pinili ni Percy na sumama at maghirap kasama si Angela? Tito, si Tita Angela po. Tanong sa kanya ng bata. Inabot pa nito ang manggas ng kanyang suot na polo. Humikab siya. Malay ko. Hinihintay ko rin siya eh. Hindi ba't waitress yung babaeng yun? Why is she going home this late? Dapat may kasalitan siya sa shift. Baka mamaya pa uwi si Tita. Namulsa siya at tumingin sa relo. Anong oras kayo umuwi ng tita mo nung kayo lang? Mga ganito. Ganyan ng gabi, Tito. Mabuti naman. Di ka dinadamay ng babaeng yun sa pagpupuyat niya. Mabait si Tita. Oo na, wag mo na ipagtanggol yung babaeng yun sa harap ko. Di pa nga kayo ganun katagal na nagkasama. Naluluhang tumingin sa kanya yung bata. Si Tita Angela, wala na rin mommy and daddy gaya ko. Ba't yung inaaway siya? Look, you two are not the same. Hindi ba't inaalagaan naman kita? Nasa likod mo ako, I'm your tito. I will always provide for you. Di niyo ako kinikis sa forehead. Di niyo ako niyayakap. Si Tita kahit sa kilikili ko kinikis ako araw-araw. Kaya ko rin yan. Really? Oo naman, basta bagong ligo ka. Si Tita Angela kinikis ako kahit di pa ako naliligo. Oh, kung magaling si tita mo, nasan siya? Di ko alam. Baka may nangyaring masama sa work niya? Sabi ni Manang 10 na raw. Bumalik ka na sa loob, ako nang bahala dito. Stop looking for your tita. Magkikita pa naman kayo nun bukas. Pareho kayong OA. Ngumuso si Percy. Sinanyasan niya ito na ilang ulit bago napipilitang sumunod ang bata. Pumasok na ito sa loob. Inilabas naman ni Alfred ang susi. Sumasalampak siya sa driver's seat ng kotse. At maya-maya iminaniobra nito paalis ang gate. Nag-alala si Percy, kaya dapat may gawin siya. Sa poder niya nakikitira si Angela na yon, kaya hindi niya maitatanggi na responsibilidad niya nga ito. Nasaan ba kasi yung babaeng yun? Dahan-dahan ang ginawa niyang pagmamaneho. Nagbabakas sakali na makita niya si Angela sa kalsada. Hindi siya nagkamali. Makaraan ng ilang kilometro, nakita niya itong naglalakad. Naliligo sa sariling pawis ng dalaga. Pero nakataas pa rin ang noon nito habang binabagtas ang kahabaan ng maalikabok na kalsada. Ilang segundo itong pinagmasdan ni Alfred bago nagpa siyang iikot ang sasakyan. Huminto siya sa tabi ni Angela. Hey, silly chicken. Anong kalokohan yan? Ba't ka naglalakad? Gulat itong natigilan bago buong siglang umiti. Alfred, ikaw pala. Napadaan ka ba dito? Saan ka pupunta? Just a coincidence. Bibili sana ako ng gamot sa pharmacy, tapos nakita kita dito. May pharmacy naman sa tapat ng subdivision niyo Tanong nito. Iniwas niya ang tingin. Pihi ka ng sikmura ko eh. Hindi natutunaw kapag di espesyal ang packaging ng gamot. Sa bagay. Sige, ingat ka sa biyahe. Uwi na ako. Are you really serious right now? Sumakay ka na, binibiro lang kita. Talaga? Dali-dali itong lumapit sa passenger seat. Naku, salamat ha. Nawala kasi sa restaurant yung wallet ko na misplace ko yata. Excuse me, what? Wala ba kayong locker system doon? Meron, pero hindi nakalock. Baka namali ko lang yung pagkakalagay. Bukas ang bag mo nung hanapin mo sa loob? Oo. Angela, hindi ako detective. Pero parang obvious naman yata na may nagnakaw ng wallet mo. Isa sa mga katrabaho mo yung kumuha. Napalunok ito. Sinabi ko na yan kay Sir Ben kaso malaking problema kung hahanapin ko pa ron. Baka mailang sa akin yung mga katrabaho ko. At kung ano pa masabi, 500 lang naman ang laman nun. Kung may 500 ka ngayon, di ka sana naglalakad. Kaya wag mong ilang ang 500 pesos. Narinig mo ako? Sorry na. Ayoko lang naman ng gulo eh.
Kumunot ang kanyang noo. Ipinihit ni Alfred ang sasakyan pabalik sa pinagtatrabahuhan ni Angela. Kumapit ito sa kanyang braso. Pupunta tayo na pharmacy? Hindi. Pero bibigyan natin ng gamot yung boss mo. Alam niya na nga may problema. Sinabihan ka pa na huwag magreklamo? Hindi niya nga pinalitan yung perang nawala sa'yo? And you, woman, hinayaan mo lang na api-apihin ka doon? Di ba sinabi ko na sa'yo na masama ka? Angela, dapat tinaob mo yung mesa doon. Ayoko, Alfred. Nakakahiya. Ayoko na iskandalo, no? Basta ako gusto ko. I dare to do just that. Kakausapin ko yung katrabaho mo ngayon din. Nagagalit si Alfred. Mataas ang pride ni Angela noon. Paano binubuli lang naman ito ngayon? Nakakapanibago. Hinahayaan lang nito na ibuli siya ng katrabaho? Noon pa man, hindi niya na ito makausap na maayos. Tapos may iba dyan na mamaniin lang ang pang-aalipusta sa babaeng ito? No freaking way. Binago si Angela ng nangyaring aksidente. Gayunpaman, kilalang kilala ito ni Alfred. Ang totoong Angela, kabaliktaran ng sarili nitong pangalan. The woman loves problems. At sinisigurado nito na laging siya ang wagi. I'm doing this for Percy. Baka kung ano sabihin ng batang yon. Oras na malamang pinabayaan ko lang ang tita Angela niya. Pagraraso ni Alfred sa isipan. Nahihiyang yumuko si Angela sa loob ng kotse. Habang pinagagalitan ni Alfred sa labas ng kanyang amo at maging mga katrabaho na pauwi mula sa panggabing shift sa kainan. Konti na lang puputok na yata ang litid nito sa leeg habang nagsasalita. Maging ang ugat nito sa noo, umuumbok. Napahawak si Angela sa dibdib. Nababahala siya sa tuwing nakikitang ganito si Alfred. Sana pala di ko na lang sinabi. Komento niya sa isipan. Ilang saglit pa, bumalik ng sasakyan ng binata. Humahangos ito. Katrabaho mo nga ang kumuha, ayon sa CCTV. Galit ako. You're fired. Pero at least nakuha ko yung 500 pesos. Nadagdagan pa, 5,000. Huwag ka na raw babalik doon. Ha? Naku naman! Napahawak siya sa muka. Umismid si Alfred. Gusto mo pang bumalik doon pagkatapos na nangyari? No. Ako nang bahala sa'yo. I know you may hate me for what I did, but so what? Magalit ka hanggat gusto mo. Basta huwag ka na ulit babalik doon. Nag-aalala ka ba para sa akin? Saan ba napunta yung tapang mo, ha? Dati kung pagsalitaan mo ako, parang ako may utang sa'yo. Tapos ngayon magbabait-baitan ka lang sa harapan nila? Fight back! Dakdak nito habang nagmamaneho pa uwi. Nagkibit balikat si Angela. Okay, sa susunod tatandaan ko yan. Good. Ayoko marinig na kinakawawa ka lang. Do you understand? Opo. Kinilabutan ng binata. Huwag ka nag-oopo-opo sa akin, ha? Oras na bumalik yung alaala mo, baka ang sabihin mo, tinitake advantage ko yan. Di Nararamdaman ko mukhang mabait ka naman. Ngumiti siya sa kapinunasan ng muka. Alright, simulan mo na yung pag-inom ng gamot na binigay ng doktor. Kailangan mo nung balik agad ng alaala mo para maumpisa natin ang pag-uusap patungkol kay Percy. Hindi pwedeng kukunin mo lang siya at itataka sa tuwing trip mo. He's a child, not a dog. Naintindihan ko. Humilig si Angela sa silya. Pumikit ng mariin. Nagulat siya na sundutin ni Alfred ang kanyang pisngi. Saka ka na matulog kapag nakakain ka na. Mukhang wala kang gana kaya alam kong gutom ka. Eat first, clean yourself and then sleep. Kumuyom ang kanyang kamao. Kinokontrol mo ba lahat ng kilos ko? Natigilan si Alfred. Hoy, bumalik na ba yung alaala mo? Hindi wala yon. Sorry. Iniwas niya ang tingin at nagtatakang sumulyap sa malayo. Saan ang galing yung inis na naramdaman niya? Para bang gusto niyang hilahin si Alfred at titigan ito ng mariin sa mga mata. Alam niya na ginagawa lang ito ng binata para matulungan siya. Dahil pinapatuloy sila nito sa bahay, malamang iniisip din ito na kabilang si Angela sa mga taong kinakailangang protektahan. Gusto niyang maalala ang lahat. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Alfred. Ganun na lang ba siya kamaldita noon? Sana naman hindi. Ano pa mo ka may haharap sa kanya kung ganun? Sabi niya sa kawalan. Tipo pa naman niya ang muka at pangangatawan ng binatang ito. Lumipas ang ilang linggo at natuklas ni Alfred na may kakaiba kay Angela.
Habang tumatagal, iniiwasan siya nito. Umaabot sa puntong napapatakbo ang babae sa tuwing nagtatama ang kanilang paningin. Hindi kaya may naalala na ito? No. That's suspicious. Makapalang anit ni Angela. Kung may naalala nga ito, baka mauna pa ang babae na magalit-galitan sa kanya. Angge, Tawag niyo na mauwi galing sa isang meeting. may binili ako mangga, matamis yun. Ipag-iiwa kita, gusto mo? Ha? Wait lang! Ako na! Patapos na rin naman ako dito. Tumayo ang babae mula sa paglalaba at pinunasan ng pawis ang muka. Natameme si Alfred. Saka lang siya nakapagsalita nung malapit na si Angela. You, bakit ang sexy ng bihis mo? Malay ko sa'yo. Ba't saan mo tinatanong yan? Naka-spaghetti strap ka lang? May kita ni Percy. Normal lang naman na magbihis ng ganito kapag nainitan, di ba? Ikaw lang yata malisyoso eh. Ikaw nga nagsasando dito sa bahay. Ako bawal. Balak mo pang gawing ignorante sa damit yung bata. Hey, that's not my intention. Oh, ba't apektado ka? I don't know. Sagot ni Alfred, bago padabog, na umalis. Ilang saglit pa nagpa siya siyang bumalik. Gagawa ako ng shake, gusto mo o hindi? Gusto syempre. Hindi na siya nagtagal doon. Mabilis na pumunta ng kusina para agad maasikaso ang mga manggang binili. Sir, ako na po dyan. Pag-awat ng kasambahay. No, ako na. Puntahan mo si Angela. Patigilin mo sa paglalaba, kanina pa ba siya doon? Inangat niya ang muka at bumusangot. Don't tell me hindi pa siya kumakain. Hindi ko po alam, sir. Hindi nagsasabi si Angela eh. Baka kumain ako. Hindi naman nun pinapabayaan ang sarili niya. Still next time, talk to that woman. Sabihin mo na hindi niya kailangan labahan ng mga damit ko. She's staying here because I want her to. Hindi dahil kailangan ko ng tagalaba, okay? Look, basang-basa na siya ron, no? Nag-iisa. Baka malamigan pa yung utak. You know why? She's wearing that small spaghetti strap top. Daldal niya habang pinagpipipigamangga papunta sa blender. Isang pagtikim ang umagaw sa kanyang atensyon. Kailangan ba ng tulong? Tanong ni Angela. My God! Irit ni Alfred habang napapaatras. Be gone, woman! By the power vested in me, I rebuke you! Tanga to. Mukha ba akong demonyo? No, but you look like a vixen. Nandito ka para isidusa ko. Asik niya. Ha? Assuming, di nga kita gusto? What? Bakit hindi? Anong bakit hindi? Gusto mo yata na magustuhan kita eh. What I meant is, good. Kasi ayoko sa'yo. Nagpatuloy siya sa paghahanda ng kanilang maiinom. Hindi siya lumingon kay Angela kahit isang beses. Bumalik ito sa pinaglalabahan ng mga damit at ilang sandali pa nakarinig siya ng malakas na kalabog mula sa likod. Agad na kumilos si Alfred at lumundag para puntahan ang pinanggalingan ng ingay. Nakita niya si Angela na nakabulagta sa sahig at walang malay. Mukhang nadulas ito sa sahig at napahiga. Manang, tulungan niyo ako! Dali natin sa ospital si Angela! Sigaw niya. May history na head injury ang babaeng ito. Kaya malakas ang kutob niya na lalala ang trauma na natamo nito sa ulo. Manang, bilis! Makalipas na ilang oras, bumangon si Angela at maingat na tumingin sa buong kwarto. Wala si Alfred at mukhang di ito babalik. Nasa bahay na si Percy, kaya malayong pupuntahan pa siya nito sa ospital. Ang sabi ng doktor, kailangang i-monitor kung bumalik na ba ang kanyang alaala. Hindi na yun kailangan. Buo na ang memorya ni Angela ngayon. Naalala niya ang simula kung ba't mainit ang ulo niya kay Alfred hanggang sa noong araw na nagmatigas siya at dinala si Percy sa malayo. Nabundol siya ng sasakyan habang tumatakbo at naging madilim na ang lahat. Akala niya talaga mamamatay na siya at magiging palaboy na si Percy dahil lang din sa katigasan ng kanyang ulo. Nagmamagaling siya kumpara kay Alfred. Yun pala, hirap din siyang buhayin ng bata. Hindi madali ang maging nanay. Kailangan ko na umalis bago pa ako makita ni Alfred. Saka na siya magpapakita kapag naubos na ang kanyang hiya sa katawan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Nang palabas naman siya, ginulat siya ni Alfred. May dala itong kumot at unan. Saan ka pupunta?
Tanong nito at naniningkit ang mga mata. Nagtatagis na naman ang bagang. Angela, wala ka na ba talaga ibang alam gawin kundi bigyan ako ng problema? Oy, hindi ko hiniling na paggastusan mo ako rito ah. Kahit naiwan mo ako sa daan, hindi kita sisisihin. Kasi alam kong ayaw mo sa akin. That's good. Mukhang bumalik nga ang alaala mo. Angas mo na makapag-usap eh. Bumalik ka doon, tatakas ka no? Hindi ah, bibili lang ako ng pagkain. Don't lie to me. Bibili ka ng pagkain, tapos dala mo yung 2 bag. May Tupperware dyan, nilutuan ka ni Manang ng lugaw. Bibili ka pa ng pagkain? Wala siyang nagawa kundi asar na bumalik sa kama. Di naman napuruhan ang ulo ko eh, bumuti na yung pakiramdam ko, huwag kang mag-alala. Kung totoo yan, then thank God. Ayoko masayang ang papapagamot mo rito. Kahit si Percy gustong sumama, gustong dumalaw sa'yo. Pero pinigilan ko. Baka mag-overthink lang siya sa dami ng tao may sakit dito. Sa sinabing yun ni Alfred, nakahinga siya ng maluwag. Sumandal siya sa pinagpatong-patong na unan at ngumuso kay Alfred. Anong gusto mong sabihin? Kung makikiusap ka na sana tigilan ko si Percy, lunukin mo na lang yung opinion mo. I understand you. I do. Ang ikinasasama lang ng loob ko, Angela. Di ka man lang nagsasabi. Ginagawa mo kung anong gusto mo. Tapos napahama ka. Who's going to handle Percy? Kung wala ka at wala rin ako. Eh di sorry, hindi na mauulit. Sigaw niya. Mabilis na kumalma si Alfred. Right. Di naman ganun kahirap humingi ng tawa, di ba? Bakit hindi mo magawa yan noon? Kasi ang baba ng tingin mo sa akin. Porque ikaw yung mas mayaman. Hindi mo na ako pinapakinggan. Pamangkin ko rin siya okay. Anak siya na ate ko. Lumapit si Alfred at tumingin sa kanyang mga mata. Anong pinagsasabi mo? Hindi anak ni Ayesha si Percy, Angela? Kaya pinipigilan ko kayo na maging close kasi hindi kayo magkadugo. I don't want to break his heart once you're gone. Huwag mong sabihin hindi ka mag-aasawa at palalakihin mo siya. Teka nga, paano hindi anak ni ate Ayesha si Percy? Ikinuyom niya ang palad. Paliwanag mo nga na maayos yung paratang mo. Di mo alam? Anak ni Kuya sa labas ang batang yan. Baog ang ate mo, Angela. Tinanggap niya lang si Percy pero hindi sila magkadugo. Napahawak si Angela sa dibdib. Umiling siya kay Alfred. Niloloko mo lang ako. I don't need to. Ano makukuha ko sa'yo kapag nagsinungaling ako? Wala. Sinasabi ko lang ang totoo kasi para ka ng baliw, Angela. You're fighting for the wrong cause. Tinatakwil mo ako. Wala ka na dapat kinalaman kay Percy eh. Tinakpan niya ang mukha at tahimik na napaiyak. Hindi na umimik pa si Alfred. Hinayaan siya nitong mag-isip. Masaya ako nung dumating ka. Nagkaroon ako ng katuwang sa pag-aalaga kay Percy. Pero sumusobra ka na. Gusto mo siyang kunin sa akin eh. Paano kapag bumuo ka ng sarili mong pamilya? You two were not even blood related. Baka isipin mo nagsasayang ka lang ng panahon sa kanya. Ayoko na pagsisihan mo yun sa harap ng bata. Inumutan siya nito bago umalis. Tinanggal ni Angela ang humaharang sa kanyang paningin at pinagmasdan ang likod ng binata. Kinailangan niya mag-isip na maayos. Inilaban niya ang batang wala namang kinalaman sa kanya. Kaya pala gano'n na lang ang galit ni Alfred nung tinakas niya si Percy. Nagkamali siya. Kinuha ni Angela lahat ng gamit nung makarecover na siya. Hindi siya nagpaalam kay Percy dahil hindi niya alam kung paano ito haharapin. Noon pa man, ayaw na ni Ayesha na nakikialam siya sa buhay nito. Ngayon lang siya naging mapapel dahil iniisip niya may kapamilya siya at yun ay si Percy. Ngayong nalaman niya na hindi pala sila magkadugo, bumalik sa kanya ang pakiramdam na tila ba nag-iisa na lang siya sa mundo. Miss na miss niya na ang bata, pero ayaw niyang lituhin nito kung sakaling magtanong si Percy kung anong ugnayan nila. Dagdag pa ang Alfred na yon. Akala nito, alam niya ang totoo. Kaya gano'n na lang ang galit na itakas niya ang bata noon. Sa mga mata ni Alfred, nananadya siya kahit ang totoo wala siyang alam. Tulala ka dyan. Wala po, pauwi na ako. Isang tawag ang sumira sa kanyang gabi. Hello, Alfred. Nawawala si Percy, Angela. Di ko alam kung nasan siya. Napatalon si Angela sa gulat. Nasaan ka? Hanapin natin! Sinalubong siya ng lalaki sa isang intersection. Namumuo ang pawis sa noon nito kahit pa nakabukas ang aircon ng sasakyan. Tumakas siya. Naglayas yata. Wala yung mga damit niya sa bahay. Mukhang naimpluwensyahan ko yung bata.
Tinuruan ko siyang lumayas kapag galit eh. Di maganda to, Alfred. Baka mapana siya sa daan. Napasabunot si Angela sa sarili. Hey. Ang una dapat ating gawin ngayon, isipin ko saan siya posibleng pumunta. Baka papunta siya ng bahay ko. May sinabi ba siya sa'yo? Hahanapin na raw ba ako? Oo gusto ka niya makita. Kaso ayoko naman pangunahan ka. If you wanted to show yourself, you would have gone to the house already. Hindi ko alam kung ano nararamdaman mo. Ayoko mailang ka sa kanya. He's too young to understand everything. Mahahanap natin siya, Alfred. Mahahanap natin siya. I know. Kapag talaga nakita ko yung pasaway na yon, kukurutin ko siya sa magkabilang tagiliran. Napangiti siya ng konti. Kapag nakita natin siya, ayusin mo yung mukha mo. Dahil baka matakot siya sa'yo. Yes, I know. Thanks for the reminder. Nagpaikot-ikot silang dalawa sa lugar na madalas puntahan ni Percy. Gaya na lang ng pamilihan, parke o bentahan ng mga laruan sa gilid ng kalsada. Nakakailang kilometro. Ngunit wala pa rin ito sa mga pinuntahan nila. Here, drink some water. Tinanggap yun ni Angela at mabilis ininom. Tinungga naman ng binata ang tirang tubig bago tumingin sa kanya. Kinakabahan ka ba? Ano nararamdaman mo? Ba't akong tinatanong mo ikaw ang tito ni Percy? I just feel angry. Hindi ko alam kung ano susunod kong gagawin. Noong unang beses na nawala siya, hindi ako kinabahan kasi magkasama kayo. Ngayon, fudge, Angela. Nakakanginig sa galit. Wala magagawa yung galit mo, Alfred. Sorry na. Saglit ito natigilan, tumitig sa kanya ang binata. Are you sure you're okay? Magmula nung manggaling ka sa ospital, nagbago ka na. Di ka nakagaya ng dati. Napagtanto kong wala namang rason para magalit-galitan ako sa'yo. Para lang ako nagpapapansin, ganun. Matanda na tayo eh. Kaya imbis na iniinis kita, dapat nag-usap tayo na maayos. Lumambot sa wakas ang pagtingin ni Alfred sa kanya. Mabuti naman na naisip mo yan. Well, in my part, hindi rin ako imahe na isang mabuting tao. You're right, Angela. Masyado ako mayabang. Ba't ka nga pala ganun sa akin? You make me lose my cool. Nawawala confidence ko sa'yo. Kasi lagi mo akong binabara. Minsan nga hindi na ako makatulog kakaisip kung paano kita patatahimikin. Tumikim si Angela. Subukan nating daanan yung kalsada pabalik sa bahay mo. Baka naisipan na ni Percy na umuwi. Alright. Wala namang mawawala kung susubukan natin. Kung wala pa rin, magre-report na tayo sa mga polis. Tatawagan ko si Hudson saglit. Pinagmasan ni Angela ang malapad na likod ni Alfred. Saglit na inalala kung may girlfriend ba ito ngayon na wala. Masyado itong busy. May babae kayang kakayanin na magtiis sa lalaking to? Kaya ko siguro, pero mukhang hindi naman siya interesado sa akin. Sabi niya sa isip. Dahan-dahang nagmaneho si Alfred. Panayang sulyap sa magkabilang gilid ng kalsada. Hinihintay na lumitaw ang imahe ng pamangkin. Ilang saglit pa, tinanggal ni Angela ang seatbelt. Nakikita ko na siya, Alfred. Tigil mo na yung sasakyan. Alright. Sumunod siya sa babae nung magtatakbo ito. Narinig niya ang sigaw ni Percy. Tita! Paluhod na yumapos si Angela sa bata. Percy, saan ka ba pumunta? Nag-alala kami ni Tito Alfred mo. Bati na kayo, tita. Uwi ka na sa bahay kung bati na kayo. Hinanap kita pero di ko alam ang daan. I'm scared. Di naman kami nag-away ng Tito Alfred mo eh. Saan mo narinig yan ha? Umalis ka po ng bahay. Sabi mo hindi ka aalis hanggat di kayo nag-aaway ni Tito kaya alam ko nag-fight kayo. Lumuhod si Alfred at niyakap ang dalawa. You silly. Mukha ba kami magkaaway ni Tita Angela mo? Look. Hinalikan niya ang noon ng dalaga sa kangumiti. You don't kiss your enemies. Friends kami ng tita mo. Totoo po yan? Oo naman, baby. Kaya wag mo na ulit gagawin to, naintindihan mo? Segunda ni Angela na tinanguan ng bata. Pinky promise, tita, hindi na po. Matapos ang buong gabing pag-alo sa umiiyak na si Percy, nagkaharap muli si Angela at Alfred sa balkonahe ng bahay. Hindi matignan ni Angela ang katabi dahil sa kaba. Naalala niya pa rin ang pakiramdam nung dumampi ang labi nito sa kanyang noo. Anong balak mo? Attach na sa'yo ang bata. Magkaduguman kayo o hindi. Importante ang koneksyon na nabuo ninyo. Pwede pa rin ba ako manirahan dito? Magbabayad ako ng renta. No, I'm thinking of a different approach. Anong approach yan?
Gusto ko taligawan. I like you, Angela. Seryoso ka? Lumapit ito sa harapan niya at tumango. Mukha ba ako nagbibiro? Kanina, naranasan ko kung paano matakot ng sobra. It was the worst scare of my life, Angge. Alam mo, kung ano una ko naisip? Buti na lang ikaw ang kasama ko. Ayos lang sa akin maging ganun kahirap ang bawat umaga. Kung ikaw ang kasama. Makes the journey okay. Nasasabi mo lang yan dahil kay Percy. I want to sleep with you. Tatagalugin ko ba para manood sa'yo? Walang kinalaman ng bata rito. Matagal na kitang inoobserbahan. Angela, I want to dissuade myself. Kaya minsan irritable ako sa'yo. And I'm sorry for that. Pero yun ang totoo. Sabi nito habang nakatitig sa kanyang muka. Napaatras si Angela. Hindi niya mapigilan ng tumawa. Kaya pala ganun na lang reaction mo tuwing nakikita mong sexy yung suot ko Okay, sige, pumapayag ako. Pag-igihan mo. Thank you. Lumawak ang ngiti ng binata. Tila ba determinado ito makuha ang matamis niyang oo. Nakahanda na ang sagot ni Angela pero para sukatin ang sinseridad nito, hahayaan niya itong manligaw. Mahaba pa ang panahon, may tamang kalalagyan ng lahat. Makalipas ang ilang taon, nauna si Percy sa pagbaba ng kotse. Inalalaya naman ni Alfred si Angela dahil hindi na ito makapaglakad na maayos dulot ng pagdadalang tao. Nung magpa-check up sila, nalaman nila na kambal ang pinagbubuntis ni Angela, isang babae at isang lalaki. Magkakaroon na ng kalaro si Percy. May 2 bubwit ng susunod-sunod dito at magtatawag ng kuya. Akin na, tita! Hey, she's my wife. Ba't tinaagaw mo ang kamay niya sa akin? Mas love ako ni Tita Angela. Inakay ni Alfred ang asawa at umiling. Pagsabihan mo nga yung pasaway na yan, sino mas love mo, Angela? Piningot niya ang tenga nito. Ewan ko sa'yo, ayan ka na naman sa kalokohan mo. Pati bata pag-iinitan. He's being arrogant. Who's your husband? Me. Kaya ako dapat ang aalalay sa'yo lagi. Nope, Tita loves me more. Iniwan ka nga namin tas sinama niya ako kasi ako ang mas love niya. Pang-aasar ni Percy. Napalunok na lamang si Alfred. Dahil gumana ang sinabi nito. Gusto niyang pilipitin ang matindi ang pisngi ni Percy. Alam na alam talaga nito kung paano kukunin ang inis niya. Galing mo talagang bata ka ha. Inakbayan niya si Percy at ginulo ang buhok nito. Wala na nagawa ang bata kundi pagsusuntukin ang kanyang tagiliran. Tito, you're so annoying! Bitiwan mo na si Percy, ano ba? Makakalbo na maaga yung bata eh. Yes, wife. Sorry. Halika nga rito sa tabi ko. Nakakapagod ang maglakad Pwede naman kasing buhatin kita, ma'am. Ikaw tong tumatanggi. Ambisyoso. Dumadaing ka na nga dahil sa bigat ng grocery. Tapos gusto mo pa akong buhatin? Baka marinig ka ni Percy. Sabihin nun, mas malakas siya sa akin. Nilingon niya ang bata. Agad na nagsalubong ang mapang-asar nitong ngiti. Umismid siya. Ano na naman? Gusto ko ng cake, tito. Next year na. Let's get you inside the house, love. Nung ganap sila makapasok sa bahay, unang umupo si Angela sa sofa. Pinagpaliban ni Alfred ang pagpasok sa mga pinamili at pinagtuunan ng pansin ang binti ng asawa. Akin na muna yung mga paa mo. Ihilutin ko. Di ka pa rin ba napapagod? Nakita kita kanina. Mangingiwi-ngiwi ka na nagbubuhat ng isang sakong bigas. Stop being silly. Sing bigat ba ng sako ng bigas yung binti mo? Di naman, di ba? Let me do this for you. Sige. Ako sa kabila. Sabi ni Percy bago lumuhod para abutin ng isang paa ni Angela. Sino mas magaling, tita? Makikipagkompetensya ka talaga sa akin, Sinundot ni Alfred ang tagiliran ni Percy. Umigik ito sabay, tawa ng malakas. Nagpapapansin lang sa'yo yung batang yan. Ba't di mo masahihin ang balikat ni tito mo? Tama si tita mo. Kumikirotan dito ko, sige na, Percy. Okay po. Kumilos ang bata at agad inabot ang kanyang likod. Lumipas ang ilang minuto na masipag nitong minamasahe ang kanyang balikat. Ganon din ang ginagawa ni Alfred sa binti ni Angela. Ilang sandali pa, naramdaman niya na lang ang pagsandali Percy sa kanyang likod. Sumenya si Angela, kaya hindi niya pinukaw ang atensyon ng bata. Ilang saglit pa, maririnig na ang marahang paghinga ni Percy mula sa likod. Nakatulog na ito.
Pagod din sa wakas. Buhatin mo na yan papasok ng kwarto niya. Maaga pa yan sa school bukas. Kapag nagtagal siya sa ganyang pwesto, magkaka-stiff neck yan. O nga pala, babalik ako teka lang. Tumayo si Alfred dala si Percy sa kanyang likod. Dahan-dahan siyang umakyat ng hagdan hanggang marating ang kwarto ng bata. Pumasok siya at inihiga ito sa kama. Kinumutan niya ito bago inobserbahan kung may bago na bang nadagdag sa silid ng kanyang pamangkin. Ito ang paraan niya para malaman kung may pinagkakaabalahan ba ang bata. Malapit na ang birthday ni Percy. Wala pa rin siyang idea kung ano yung panreregalo dito. Napatingin siya sa dingding at nakita ang isang drawing. Nakilala niya ang magulong sulat kamay ni Percy. Iginuhit ito si Angela, siya at si Percy mismo. Hindi man ganun kagalingan para sa isang bata. Pakiramdam ni Alfred. Pang world class na ito. Magkahawak ang kamay ng tatlo na taong stick sa harapan ng isang bahay. May malaking rainbow at aso sa isang tabi. Gusto niya yata ng tuta. Should I get him one? Buntis si Angela. Hindi kaya makaka-apekto ang aso sa kanya? Sumulyap siya kay Percy bago lumabas ng silid. Naabutan niya ang asawa na nagtitimpla ng kape sa kusina. Hey, sigurado ka okay lang yan sa'yo? Baka hindi ka makatulog niyan. Umiling si Angela. Para sa'yo to. Kumusta naman, di ba nagising si Percy? Malalim na ang tulog niya. Di ka pa ba inaantok? Dapat maaga ka rin nagpapahinga. Ayos lang. Eto, sa'yo yan. Thank you. Anong ihahanda pala natin sa birthday nung isa? Nakahanda na yung party pero yung gift wala pa. Oo nga pala. May nakita akong drawing sa dingding. Gusto niya yata ng aso. Aso? Okay, payag ako. Ikaw, ayos lang ba yun sa'yo? Oo naman. Ikaw ang iniisip ko kanina eh. Baka makaabala sa'yo. Naku, walang problema. Nung makahiga na sila sa sariling kwarto, agad na yumakap si Alfred kay Angela. Kung sasabihan ako noon na may love sa'yo, baka isipin ko pinagbabantaan mo yung buhay ko. You're so bad for my health. Kala ko talaga mamamatay ako sa konsumisyon dahil sa'yo eh. Tigas-tigas na ulo mo. Tinawanan lamang siya ni Angela. Sorry na. Kala ko talaga okay yung ginawa ko para kay Percy. Hindi kayo close, lagi kayo nag-aaway. Naisip ko baka pabigat lang ang tingin mo sa kanya. Kaya mas maganda kung kami nalang dalawa magkasama. To be honest, may mga araw na tinatamad akong asikasuhin si Percy. He's not my child. Anak siya ng taong kinainisan ko. Ano ngayon kung kuya ko si Andrew? But it doesn't matter anyway. Kailangan ko alagaan tong anak niya. And that doesn't mean I want him gone. Tapos naglayas kayo. Hindi na yun mauulit. Huwag kang mag-alala. Oh, I know, it won't happen again. I'm your husband now. Kung lalayas ka, dapat kasama ako. Tinapik ni Angela ang kanyang noo. Ang galing mo rin. Hindi lang si Percy ang matalino, ikaw din. Of course. Alam mo, sana maging ligtas ang panganganak mo, Angela. I would pay millions. Kung ang kapalit lang nun, hindi ka masasaktan sa delivery ng anak natin. Natural lang masaktan sa panganganak. Huwag kang mag-alala, wala ka bang tiwala sa katatagan ko? Oh, I trust you a lot. Now magpahinga ka na, love. Good night, Alfred. I love you a lot. Mahal din kita. Sleep well, Angela. Ang sabi nila, wala nang ibang makakaintindi sa'yo kundi ang taong kapareho mo ng sitwasyon sa buhay. Naging totoo yun para kay Angela at Percy. Kailangan nila ang isa't isa dahil wala na mas nakakaalam pa sa nararamdaman ng parehong nawala ng mga magulang. Hindi maramdaman ni Percy ang pagmamahal ni Alfred, kaya todo ito kung kumapit kay Angela. Si Angela naman, nag-iisa na lang sa buhay. Walang ibang mapagkukunan ng motibasyon sa araw-araw. Ang presensya ni Percy, nagdadala sa kanya ng lakas ng loob para kumayod at lumaban sa bawat umagang hinaharap. Gayunpaman, para sa dalawang parehong kulang sa pagmamahal, kailangan nila na magiging haligi na masasandalan sa tuwing nahihirapan sila. Si Alfred ang kumumpleto sa kanilang munting pamilya na gustong buuhin. Binigyan sila nito ng tapang na huwag magpaapi. Kampante sila magkamali at bumangon matapos matumba. Dahil handa si Alfred na sumuporta sa kanilang mga pangarap. Ito ang tipo ng pagmamahal na angkop para kay Angela at Percy. Ito rin ang kanilang pangangalagaan habang buhay.
bilang magkasangga hanggang sa sila'y paglayuin ng tadhana. The End.